Sa vlog natin ngayon mga sangkay ay ipapakita po natin sa inyo kung papaano nitong Hamas terror group pinapahirapan mismo ang Palestinians. At mga sangkay, meron pong balita tungkol dyan na kung saan nagawan po ng isang article at pinakita po doon kung ano nga ba ang sitwasyon ng tao na kung saan mga sangkay marami palang tumutuligsa laban sa Hamas at kung papaano po sila pinapahirapan. Good day mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, check nyo na lamang mga sangkay, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At syempre, eto na nga, mga sangkay. Simulan na po natin. Eto po mga sangkay, may nakita po tayong article na noon pa po January 28, 2022. Last year pa po ito mga sangkay, no? So, ang nakikita po kasi ng ilan, akala ng iba, itong Hamas, tagapagtanggol ng Palestinians or sila po yung representative ng Palestinians. But no guys, hindi po. Dahil dito mga sangkay, marami na po ang nagsiwala tungkol dyan. Maging yung mga ilang mga dating leader ng Palestinians, anak ng Hamas at marami pa pong iba, nagsasalita po sila na itong Hamas nga po mga sangkay, sila po yung nagpapahirap sa Palestinians. So dito, ilalabas po natin kung ang totoong mukha nila. Okay, ulitin ko. Ang kalaban ng Israel at tinutuligsa ng maraming mga bansa, hindi po yung Palestinians, kundi Hamas. Hindi po yung mga Muslim, kundi Hamas. Okay, Hamas lamang. Terror group, ayon nga po sa iba, ito daw po yung pinakamatinding terror organization sa panahon ngayon. Kung matatalo nila ang Israel, sino nga ba ang isusunod nila? It may be America or kakampi ng mga ng Israel, like Pilipinas at marami pa pong mga bansa. Sabi po dito sa balita mula sa BBC po ito, international media. Palestinians vent against Hamas in a rare online event. Ito sumiklab daw mga sangkay ang galit nitong Palestinians laban po sa Hamas. Mga sangkay, dahil po, ito, basahin po natin yung impormasyon. Daan-daan daw po mga Palestinians, activists, have been taking part in a rare online event strongly criticizing Hamas governance of the Gaza Strip. Ito po, mga sangkay, sa Gaza ang nag-handle kasi ay itong Hamas. Sabi dito, they kidnapped Gaza. Began as an audio discussion on Twitter. Okay, last year pa ito mga sangkay. Sabi dito, imagine your 1-month-old son dies because of the cold. Imagine your son dying because there is no electricity. Grabe, no? No money, no wages, and no home. Sabi po ng isang Palestinian. Imagine niyo to mga sangkay, ganun pala kahirap ang Palestinians dyan sa Gaza. Ayon nga po sa report, ang mga itinutulong international papunta sa Palestinians, or kahit po ang itinutulong, kasi tumutulong din po ang Israel dyan maging ang itinutulong ng Israel, alam nyo anong ginagawa nitong Hamas? Binibili ng mga kagamitang pandigma, rocket, at pinanggagawa ng tunnel, mga sangkay. Yung, siguro, gawan po natin yan ng content, asan nga ba talaga yung kampo nila, doon nagawa na po natin yan nakaraan. Pero, yung buong Gaza, okay, na kinatitirikan ng lahat ng Palestinians, citizens, yung ilalim nun, kampo ng Hamas. Buong Gaza po yan, mga sangkay. So bakit nila ginawa yun?
para ang kanilang maging shield ay ang Palestinians. Just in case may war, ang kanilang magiging unang panangga, yung Palestinians. Ang gagaling, no? Magaling. Pwede naman sila gumawa sa ibang part. Pero bakit doon sa ilalim mismo ng syudad na kung saan maraming tao? Dito mga sangkay, makikita po natin na ang Hamas ay wala po talagang magandang maidudulot o ginagawa sa Palestinians. Ayan no, sabi niya, there is no electricity, no money, no wages, and no home. Ibig sabihin, ganito po yung situation ng Palestinians doon sa Gaza. Injustice will fall and every oppressor will fall. Sabi po ng 32-year-old engineer mula po sa Gaza na ngayon, mga sangkay, ay naninirahan na po sa Belgium. Iniwan niya po yung Gaza, mga sangkay. So, sabi po dito, living conditions in Gaza are dire. There is a severe lack of water. Grabe, no? So, malala, mga sangkay. Wala pong tubig. Poor sewage treatment and long daily power cuts. So, ibig sabihin, mga sangkay, maging yung kuryente nila, pinapatay ng mahabang oras. Some 67% of the youth workforce are unemployed, with the highest figures among graduates. So, ito po yung tunay na mukha, mga sangkay, ng Gaza. Kaya ngayon, mga sangkay, makikita po natin yung Palestinians, di ba, sila po yung unang biktima. Sila po yung unang biktima. Bakit anong ginagawa ng Hamas? Ginagawa po nilang shield. Ginagawa po nilang panangga sa mga rocket ng Israel. The economy has been badly hit by the pandemic and an 11-day conflict between Israel and Hamas militants in May 2021. However, it is unusual to hear residents voice any complaints about those in charge out of fear. Imagine niyo, mga sangkay, at this time, that time, malamang mga sangkay, nasa kote po ito sila. 2022 to eh. Itong mga to, nagreklamo na o gumawa na po ng akbang delikado, mga sangkay. Alam po natin ang Hamas that they don't care about life. Wala po silang pakialam, wala po silang ganong klaseng heart para sa buhay ng tao. Para sa kanila, ang buhay ng tao ay walang kwenta. Kaya nga po ginagawa po nilang panangga itong Palestinians and even their lives. Okay, itong Hamas. Wala din po silang pakialam sa sarili nila. Hamas has billion. Ito matindi. Ang Hamas daw po ay mayroong billions of dollars in investments in many countries, while people in Gaza starve to death and migrate in search of work. Ayon po sa isang activist. Sabi po dito, ang Hamas meron daw pong billions of dollars in investment sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng ating mundo. Habang ang mga tao doon sa Gaza, naghihingalo, mga sangkay. At umaalis, naghahanap po ng work. Ito po yung reality na nangyayari doon sa Gaza. And I hope, mga sangkay, na makita po ito ng marami kasi napapansin natin ngayon, may mga kumakampi sa Hamas. Imagine niyo, guys, Hamas terror group kinakampihan diyan sa US. Sa Amerika, nagaganap din po yan, mga sangkay. May mga nagpo-protesta laban sa Israel. Para na po tayong sa panahon, mga sangkay, nung unang panahon na marami po ang umaayaw sa Israel. And it's really happening right now sa present time. So, dito, mga sangkay, ngayon lamang po natin ito na-encounter kasi noon, more on ang nagsasalita, mga sangkay, mga Israelites. Pero ngayon, mga sangkay, mga Palestinians activists. Ayan itong Hamas daw po lumalangoy sa pera. Mayroon silang mga billions of dollars na mga investments mula sa iba't ibang bansa. Habang ang mga tao doon sa Gaza, itong mga Palestinians, naghihingalo, nagmamigrate.
Naghahanap ng work. Ewan ko mga sangkay, anong nangyari sa mga to after neto? For sure, malamang may ginawa ang Hamas sa kanila. Ito, he highlighted the plight of more than 100,000 na Gazans daw po, mga sangkay, na naipadlak po, naikandado. So, sabi dito, Hamas, which is responsible for their efforts to immigrate due to its policies, did not intervene to release them. So, may mga ibang mga sangkay na sa iba't ibang lugar nakapadlock. No? Dinampot. Ang bihira mga sangkay. Imagine niyo. Ito, lahat ng mga nakasulat dito about kung papaano po ginawa nitong Hamas na miserable ang buhay ng Palestinians sa Gaza. Kaya pala mga sangkay, itong anak ng Hamas, hindi na po natiis. Imagine mo. Guys, imagine this. Itong anak ng Hamas, founder ng Hamas, mga sangkay, may magandang buhay sana. Lalangoy sa bilyong-bilyong pera dahil nga founder ang tatay niya sa Hamas. Pero anong ginawa niya? Pinili niya po yung tama. Magsalita sa United Nations. Sinabi po doon kung ano nga ba talaga ang totoo, na niloloko kayo ng Hamas, niloloko kayo ng kakampi ng Hamas. Maraming kakampi ang Hamas. Turkey, Iran, Lebanon. Marami pang iba sa Middle East. At sa Middle East, remember, Israel lamang po ang democratic country. Just like Philippines and America. Mga sangkay, malaya po ang tao doon. Taliwas sa sinasabi ng iba na pinapahirapan. So ngayon mga sangkay, na nakita na po natin ang ginagawa nitong Hamas sa maraming mga tao doon sa Gaza. I hope, mga sangkay, na i-share po natin ito nang sa ganun malaman na po ng marami sa buong mundo na ito pala ang ginagawa ng Hamas sa mga kapwa. Ito, may picture pa mga sangkay, oh. Itong ginagawa nila sa mga Palestinians. And I'm sure, napunta po ito sa malalang kalagayan itong mga nag-aklas laban po sa Hamas. Grabe. Kawawa ang situation kasi ang ginagawa nila, pinapanggawa ng tunnel yung pera, hindi po tinutulungan yung mga Palestinians. Ang gagawin nila sa pondo, i-invest sa iba't ibang mga bansa, tapos papambili ng mga armas, ipapaayos natin yung mga tunnels. Ay nako, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa malaking pasabog? Kung paano po ang ginagawa ng Hamas sa Palestinians? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.